nagpunta ka ba rito ngayon na walang pumilit sa'yo at may paggustuhan na makasagbibig, mamahalin at pagsisihan ng habang buhay ng Shining May. Dahil gusto niyo may kasal, magawakan tayo sa akin. Iwan mo na muna ito na. Harap pa rin kayo sa akin. Iwan, hawakan lang sa akin. Harap pa rin sa akin. Nandito po tayo ngayong umaga para nag-isa, kinipinta Shining May sa anong pag-isa. Nalaban lang ng kasalan ng sunod sa sarili kang gustuhan, sagrado at wala anumang bahay. Sa napakagandang ulasang ito, kayong dalawa ay magiging isa. Kaya kung meron lang sa inyo, nandito ngayon, ang sumasalungat at may personal na alam, hindi dapat matuloy ang kasalan ni Shining May at Clinton ang dapat ay salita. May alam ko ba tayong kailan para hindi ko natin ituloy ang kasalan ni Shining May at Clinton. Pero ito, wala naman nakikita dyan sa labas, hindi yan. Nakahawak ng kita dyan. Dahil walang pwedeng sagabal, lalaki luhat lang sa kasalan nito. Ikaw, Shining May, tinatanggap ko. Dito lang dito sa harap mo ngayon, bilang ng asawa sa mata ng lakas. Na yung mamahalin, versus bibigyan halaga sa akin. Dahil walang pwedeng sagabal, lalaki luhat lang sa kasalan nito. Ikaw, Clinton, Shining May, dito sa harap mo ngayon, bilang ng asawa sa mata ng lakas. Na yung mamahalin, versus bibigyan halaga sa akin. Ang kasalan sa Pilipinas, sunod sa lahat na bagong family code na pinagtibay ng resort ng pinasa kapila ng kasalan bilang sa pagdata ng sulat sa papel. Pero ito ay patayan ng lipunan. Ang kasalan na pinagtibay ng batas ay kailangan ng mapakawalang bisa dahil lamang sa gustuhan ng mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya sa ito, dito na sa Shining May bilang mag-asawa kailangan sasama na tulungan na mag-asawa. Tutulungan sa lahat ng mga pangangailangan ng pamilya. Mga pisikal na pangangailangan, kailangan kasama na yung mental emotional sa mga spiritual na pangangailangan sa kailangan mo tutulungan para na-provide natin mga pangangailangan. Alam natin dito sa Shining May na sa ngayong araw ito, nagugas sa pamamahal sa isa't isa. Kaya bugin niyo ang pamamahal niyo bilang asawa, no? Pagbumahan niyo yung mga magagandang nalaanan, mga magagandang bagay sa niyo bilang asawa. You have to feed your love to one another with a dose of forgiveness. Kailangan marunong tayo magpatawad. Saka sakaling may pagkukulang o pagkakasala ang isa't isa. Feed it with a dose of kindness, care, understanding, and empathy. Ang empathy ngayon pa naman ngayon, napaka-importante sa putting ourselves in the shoes of others. It's seeking to understand them to be understood. So kung sakaling may nagigilan, alangis na ginagawa ng isa't isa, hindi tayo makakayon dahil para sa akin hindi natin yung ginagawa niya. Kaya hindi natin bagay at pag-iusgahan ito. Kailangan inaalam mo natin kung ano yung dahilan bakit nagagawa niya yung mga bagay-bagay niya. Kasi it's possible na yung tao may pinagdadaanan, hindi tama yung disposition niya, hindi tama yung behavior niya. So, kailangan importante na malaman natin. So, it's possible na marami sa mga ginagawa sa akin. And at times, sabi nga nila, it's better to be kind than to be right. Maganda. May mga pagkakataon na mas magandang mas maging kind tayo kasi yun tayo yung tama. Yung lalaban lang natin na tayo yung tama, tayo yung at the expense of your peaceful relationship. At the end of the day, ang lagi yung pinaprioritize ng lagi pilitin natin yung maayos ka lang at nagiging sa ating bilang asawa. Okay? And of course, after love, kailangan natin yung respect mo sa isa't isa. Love to maintain the respect of our one another. Pero hindi matagal na kayo nagsasama, matagal na kayo magkakilala, marami na kayo alam sa isa't isa. Kaya it's possible na may anak ako. Yun ba yung meron na pala tayo tayo patagal na kayo mag-asawa niya yung anak ko na meron pa rin tayo minsan nabidiscover na hindi natin na alam na yun pala yung pagkatao, yun pala yung ugali ng isa't isa. So, ang tawag nito, of course, hindi na shy away from